Good morning everyone! So today is what they call Atam Divas. So for Atam, nagluluto sila ng specific food which is called ladu. So I'll be giving Sonal Masi some ladu also today. Sonal Masi. Oh, Ayan, this is Sonal Masi. Hukash. Kem cha? halos. Ladu kayo siya, Tamaru ladu. Alam ka, kabang. So, papakita ko sa inyo guys yung binigay naming ladu kay Sonal Masi. Ayan, papakita niya sa inyo kung ano yung itsura ng ladu. Bataw. Ladu. Kim, sabet siya yan ni Karache. Alag-alag. Choco na, niya bajri na. Okay, this is rice ladu and this is bajri ladu. Ele, atam etle, euj. Euj jowe. Euj banawas bada. Yun ba na? Okay, for atam. Hukas? Ang daro item. Oo. Itle ba na? Okay, so ito daw yung specific item na they are making whenever there is atam divas. Barabar. Atam etle, age ba naman no? Pachihu karan. Gan pati etle? Kawa na. Kawa na. Barabar. So, ayun siya pala guys. And dito naman, nagluluto na kami ng food for today, which is dal. Ayan. Ang inaano ko guys, pinapakulo ko na lang siya. Ayan yung dal. Right over here, we have the rice. And right over here, meron tayong dalawang ulam, which is binda bataka. And hindi ko pa naluluto yung kantola bataka pala guys. Mamaya pa yan. Gaano tayo ng bakli later. Ayan. Tapusin ko lang to and balitaan ko kayo sa Atam Divas na tinatawag nila. Ayan guys, si Milan kumuha lang siya ng medicine. Nandito kami ngayon sa public hospital. And binigyan ako ng medicine. And kukwento ko sa inyo kung ano yung nangyari sa akin guys. So, di ba alam niyo naman na nagpapa-breastfeeding ako guys. And then, siguro mga 2 days ago, may napapansin ako na parang meron akong bukol sa left side ng dibdib ko. And then, dahil nga merong bukol doon, pinacheck ko nga kay Milan kung ano ba yung nakikita kong bukol. Tapos sabi niya, namumula nga daw siya. So, parang symptom siya ng mastitis. Kasi nga, siguro, hindi ko alam kung bakit nangyayari, pero parang milk duct, na block yung labasan ng milk. So, naging lump na ganun. So, ang ginawa namin, pinatingin namin ngayon sa doktor. Binigyan kami ng mga medicine and pinatest yung CBC ko to check if there is infection. So, ayan, si Milan, kumuha siya ng medicine. Okay, so ayun yung kinuha niyang medicine ngayon, yung para sa akin na antibiotic daw. So, tignan natin kung anong mangyayari. It's just precautions. You don't have anything, but we just don't want to go to the stage where you already have something. So, ayun, we directly went to the hospital. Since everything is free, we don't have to worry. I just have to go. And you don't have to stay in line also. Because my cousin, Milan's cousin, Vidi, helped us in getting the blood report. So, ayun. Pupunta na kami ngayon sa sasakyan namin. And medyo masakit guys, Ayan siya, Inalis ko na yung bulak. And pauwi na kami kasi walang, yung baby ko, walang kasama. Chalo. Chalo, mami, who karwano siya, bro? Puja karwa. Puja. Chalo, let's go and do puja. Hu siya, andor. Chokha laru, bajra laru, kongku. Aje atam etle? So, atam daw ngayon, guys. Dud, pani, chokha. So, merong Na, milk dito, cherry. merong ladu, merong diwa, merong Kongku. Kangku. Chokha. Chokha, Yeah. Red something, and then water. Nara chhod. Pipi nahi ne. Pani cha gali na. Pani che. Baki jano ne me peace. Na pipi, chalo. Let's go, guys.
पानी से पानी चप्पल कर रखो So, alisin daw natin yung chinelas natin, guys. And then, we'll be doing the Sabi mo, puja. Doro, Julia. Me and Jano will be doing it. पकड़ो में दो रोज हुई है So, inalisin na natin yung chinelas natin. Puja wash? अरे 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 सरस्वती जलाती नहीं I know na. We're gonna go and pray to the specific plant. Yes. Okay. Wait, suot ko muna to. Bababa tayo dito. जलाते नहीं सरस से दो रोज Milan, why we have to pray for this specific plant? Kasi I forgot I don't have already. any idea. Mami, kam praying karano chapra? Pela story tewa ka tay kidunet. ગયા વર્ષે કરી હા. દોરોમાં છોકરાની રક્ષા કરે Ella? Hachi bachi. Why Jan? They said this grass protect the kid. And Jan is like, I I don't don't have even a have baby. baby. Why are you making me pregnant? આમસે તો ખરું ને Lao, chalo. Lo, pakro, Milan. Jano ja. जा जानू पेला कर गई जा। Mami, pela story હાથે mo જ siya આવતા te? રહીને. તું આઈને આવે Nah, there's a story about the fire. તું આઈ They are just doing it. ના તું ચાલ Chal ne? Eh, come. Chal. Chal, let's go and do puja. તારું એવું તો છે ને. Le. Ja, Jano, chal. અરે આ દોરો આટલી બધી So there's specific grass that we have to pray, and then because there's this story about the grass protecting the house and the baby. અરે એ સરસ છે નજીક જ. I don't You have get to it. remove the Guys, sleeper. me, Elaine, Janu, we don't believe in this thing. We just go with them because they believe it. And just because we have educational difference doesn't mean we have to change them. They can just, we can just go with it this half hour of or 15 minutes of stuff and then make them happy. Marina jai pachi. Milk. And then water. આ ઘાસ અમારી રક્ષા કરશે એમ Janu is saying this grass will protect us. That's what you are saying. કંકુ ચોખા તો જાતે ચડાવો લિયા મૂકી દે એમ Janu. Oh Janu. Huh? Do you have baby already? No, Then why are you praying? because he is expecting so much from me. Maybe we are expecting one baby from you also. Bani sake. It might. Hit Kumar is coming to India. So, Expecting a baby. It's still time. Ivan સ્કૂલે જશે ને પછી After 5 years, na chale guys, na chale, right? હા તા તમે ખુશ ખુશ થઈ જાઓ So our food for today guys, after ng puja, kailangan daw namin kumain itong prasad na to. So, let's go and taste this. This is called lado. Ayan. Mas sobrang sweet yan. And I will show you the food we have for today. This is Hukerai buligya mane pujan pachi. Kantola. Huja daro ata maje. પહેલા તારે આ ખાવાનું પછી આયું. Chay kume. Kaili to. પછી હવે ખાવાનું ખાવા છે So, kumain na ako nito guys. So, I can eat the food right now. This is Kantola Bataka. There's dal over here. There's rice. And merong din na bataka doon. So, kain tayo. Guys, so nakauwi na kami. And kwento ko lang yung sinabi ng doctor sa amin ni Milan. So, kanina nagpunta nga kami sa hospital. And pinatingin namin yung problema ko nga dun sa OB-GYN kasi nga, ang feeling ko, meron akong mastitis. Feeling ko lang naman. Kasi, nag-search ako kung ano nga ba yung usually nagiging problema kapag nagpapa-breastfeed ka. And usually nga daw, nagkakaroon ng mastitis
yung ibang mga nagpapa-breastfeed kasi nga yung duct daw ng milk nila is nagsasara. So ang nagiging tendency nun is merong parang namumuong mga milk na hindi malabas-labas. So nagiging parang ano siya, bukol, ganun. So, sinabi ko kay Milan yung concern ko and chinek niya. Kasi alam niyo naman si Milan, guys, sobrang busy, 24 hours palagi yung duty niya. So, kapag mag 24 hours duty siya, matutulog lang siya ng kinabukasan na maghapon. So, hindi ko na masyadong iniistorbo pa. Pero kanina nga, sinabi ko sa kanya, since kakauwi niya lang from the hospital and bago siya matulog, sabi ko, tara samahan mo ko. Punta tayo sa hospital dun sa kung saan siya nagtatrabaho para nga ipatingin yung concern ko nga, and chinek niya nga din. Sabi niya para mas makasigurado daw, tatawagin niya yung kaibigan niyang gynaec, tapos pinatingin sa kanya. So, ayun, tinignan nga ng gynaec, guys. And nag-request sila for CBC, parang for my blood report, para makita kung meron na bang infection or ano yung dapat gawin. So, ayun, nagpunta kami dun sa may blood, pinagkukuhanan ng blood. Good thing, nandun din yung pinsan ni Milan. So, siya na lang yung pinakuhanan ni Milan ng blood ko nga, which is si VD. Nakita nyo sa video. Si VD yung naka-white coat. Siya yung pinsan ni Milan na pinasok niya doon sa may hospital. So, ayun. Pagkalabas ng report, nakita nila na everything normal naman daw. Good thing. Walang infection. Pero, binigyan ako ng antibiotic para daw maagapan kung if magkakaroon man ng infection. So, ayun daw. Meron daw akong blood duct lang or parang nagsarado daw yung labasan ng gatas. So, tignan daw namin sa mga susunod na araw if anong mangyari. Pero for now, meron akong iniinom na antibiotic na guys, na hindi naman daw nakaka-apekto sa baby ko. Kasi 'di ba, syempre pag nagpapa-breastfeed ka, dapat careful ka sa mga iniinom mong gamot, 'di ba? Kasi baka maapekto sa bata kasi hindi ka pwedeng maging selfish na kung ano lang yung nagustuhan mong kainin, kung ano lang yung nagustuhan mong inumin, ganun yung gagawin mo. Kasi, syempre, ayaw natin masacrifice yung baby kasi nga, dalawa na kami ngayon and kumakain siya sa akin. So, ayun, nagiging careful lang din ako. So, tinanong ko ng maayos and tinanong ko nga din si Milan kung yung biniscribe ang gamot sa akin, wala magiging effect sa baby ko. So, wala naman daw. So, ayun, pagka-uwi namin sa bahay, guys, nagpa-seremonya si Mami dun sa tinatawag nilang atam or parang meron silang pinagpe-pray na dahon. Actually, totoo niya, nire-respeto ko naman yung mga paniniwala nila. Pero maging si Jano nga dito, nag-pray nga din daw siya. So, yung puja daw na ginawa namin sa pag-pray dun sa may halaman or sa may damo, specific na damo, is parang mag-pray daw kami para maprotektahan yung baby or yung anak ko, ganyan. Like, for example, si Mami nag-pray siya kasi mother na siya, pinag-pray niya na walang mangyaring masama sa mga anak niya. Ako, pinag-pray ko na walang masamang mangyayari kay Ivan, ganyan. Tapos sabi ni Jan, bakit pati ako? Wala pa naman akong anak. Pero hindi siya nakatanggi kasi medyo traditional nga yung biyanan ko. So, sumunod na lang siya. So, tatawang-tawa kami kasi nandun rin si Milan. Although, mga Hindu sila, hindi sila masyadong naniniwala kasi ang sabi niya, ayan, si Mami. Ang sabi, hi, Karo! hindi sila masyadong naniniwala silang mga magkakapatid kasi medyo moderno na nga. Pero dahil nirespeto nila yung paniniwala ng nanay nila, ayun, sumusunod na lang kami. Kaya wala naman din kasing mawawala sa amin, di ba? So, parte ng belief nila, parte ng paniniwala. Kaya yun yung sinusunod na namin. Kaya sa mga nagsasabi dyan, guys, na puro sunod na lang ako ng sunod sa biyanan ko. Actually, guys, walang kaso sa akin yan kasi hindi naman din ako nasasaktan and wala namang nangyayari sa akin. Ano ba naman yun na sundin ko kung ano yung makakapagpasaya sa kanya. Bakit mo pa gagawing big deal yun, di ba? So, ayun. And at least nasasabi ko sa inyo kung ano nga ba yung mga pinaniniwalaan nila and na-educate pa kayo, di ba? Ayaw nyo yun. So, sasabihin ko sa inyo kasi kinwento niya sa akin kung bakit daw ginagawa yan. Siyempre, kung bakit ginagawa, ikukwento ko din sa inyo and dapat alamin ko, di ba? Kasi sa bawat ginagawa ng mga Hindu, meron specific hidden meaning. So, kwento ko sa inyo. Noong unang panahon daw kasi, guys, merong isang nanay. So, maaga yata siyang nagtatrabaho, tapos iniiwanan niya yung anak niya sa bahay, mag-isa. So, ang nangyari daw is, habang wala daw yung nanay,
bigla daw nagkaroon ng sunog. Tapos, dun sa buong, parang dun sa lugar nila nagkaroon ng sunog. Tapos, yung bata mag-isa lang dun sa bahay. Ngayon, konting-konti na nga lang daw, masusunog na rin yung bahay yung family. Kasi malapit na pumasok doon sa bahay. Pero hindi daw nasunog dahil doon sa specific grass na yon. So, yung pinag-pray namin grass, guys, yung kwento doon, siya yung sumagip doon sa buhay ng bata. Kasi nagkaroon yata ng sunog sa village, ganon. Tapos, parang malayo yata yung bahay nung bata nga. Tapos, mag-isa lang siya. So, lumaganap na nga daw yung sunog. Tapos, mag-isa lang yung bata sa bahay. Tapos, in between their bahay, meron daw grass na ganon. So, bago pa daw na nasunog yung buong bahay or nasunog yung bata, nasunog muna yung grass. So, ayun, pinagpapasalamat nila yung specific grass na yun. Kasi, kapag daw nag-pray ka dun sa specific grass na yun, poprotektahan daw niya yung anak mo. So, ganun yung meaning daw kung bakit sila nag-pray sa mga ganun. And, guys, kung meron mga paniniwala yung ibang mga tao, anuhin na lang natin, respetuhin na lang natin kung naniniwala sila sa certain bagay na yun. And hindi ka naman din nila nasasaktan or wala naman din nangyayari sa'yo, i-respect mo na lang and intindihin mo na lang na meron silang ganong paniniwala. Kasi sobrang daming mga makikitid na utak sa online world. Also, although alam ko na I'm a social media personality, parang ganon, parang ginawa ko ng public yung buhay ko dito and nakikita nyo kasi sinishare ko nga. Although, meron kayong opinion para sabihin kung ano yung mga gusto nyo sabihin sa amin. Meron kayong mga kanya-kanyang paniniwala. At huwag na kayong ng kultura ng iba. Huwag na kayong bash kung yung iba nire-respeto yung kultura ng iba. Tapos, kung ikaw ay sumunod, edi huwag kang sumunod. Wala namang pumipilit sa iyo. Pero ayun guys, ako po wala akong problema kung ganun yung mga pinapagawa nila sa akin ha. Kung wala naman din masasaktan, kung hindi naman din ako masasaktan, sinusunod ko talaga. Tapos, kung alam ko naman na sa health ko, like yung pag-inom ng ihi ng baka, marami din kasi mga nagko-comment na bakit ko daw ininom, ganyan. Hindi po ako uminom ng ihi ng baka. Kaya sabi ko nga sa inyo guys, hindi nga ako pumayag. Kaya yun nga yung sinasabi ko. Kapag alam ko na makakasama sa akin, like yung pag-inom-inom na mga bagay-bagay na ganun, alam ko naman na napakadumi ng ihi ng baka, bakit ko iinumin? So sa mga bagay na yun, pag sinabi kong no, hindi talaga pwede. Hindi ko, kahit anong sabihin nila sa akin, at alam ko makakasama sa akin, hindi ko gagawin. So ayan guys, I hope meron kayo natutunan sa video na ito and sana nag-enjoy kayo. I hope to see you tomorrow ulit. Huwag kayong magsasawa sa kakapanood sa mga videos namin. And salamat po sa palaging pagsuporta. Thank you for watching. Bye-bye.